Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseyo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin. Kaya't sinabi niya ang talinghagang ito, kapag inanyayahan ka ninuman sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo. At lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at dooy malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti, kapag inaanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo, ay kanyang sasabihin, kaibigan, dinig ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. At atin pong ginugunita ang kapisahan ni San Carlos Borromeo. Siya po ang nagtatag ng napakaraming seminaryo kung saan ang mga lalaki ay huhubugin, sasanayin para sa buhay ng pagpapari, para sa misyong magpahayag ng mabuting balita. Pero dito po, ang hinahangad ay hindi lang tayo basta maturuan ng mga bagay tungkol sa salita ng Diyos. Hindi lang isip, hindi lang karunungan, kundi maging ang puso ay dapat nahuhubog dahil ang isip at ang puso na nakauunawa ng lubusan, nakaiintindi, ay siya talagang nagiging ganap sa kanyang pagpapahayag ng kanyang misyon, ang ipakilala ang Panginoon. Kaya't atin pong balikan ang mga mensahe sa atin ng Panginoon sa mga narinig nating pahayag mula sa Ebanghelyo. Nung Lunes, naroroon din si Jesus kasama ang mga Pariseyo at minamanmanan o nag-aabang sila sa kung ano ang gagawin ni Jesus dahil ito ay araw ng pamamahinga. At doon ay merong isang lalaki na nangailangan ng tulong. Kung kaya, sabi ni Jesus, hindi ba dapat siya ay kalagan kahit sa araw ng pamamahinga? Ibig sabihin, pinapaalala sa atin na ang paggawa ng mabuti, ang pagiging mabuti sa kapwa ay walang hinihiling na araw o sinasabing araw o oras. Kapag hiningi ng pagkakataon, kahit araw ng pamamahinga, kung kaya natin tumulong, tumulong tayo sa kapwa. Noong Martes, ang sabi naman ni Kristo, sa kanyang patuloy na pagtuturo, kasi yung simula po noong Lunes, siya po ay nasa sinagoga, kasama po yung ilang mga tao. At ang pinaliwanag ni Jesus, ano ba ang katulad ng paghahari ng Diyos? At gumamit siya ng dalawang talinghaga. Sabi niya, ito ay katulad ng butil ng mustasa at ganun din naman, katulad ito ng libadura na inihahalo sa ng isang babae sa kanyang ginagawang tinapay. Maliit lang. Kung gusto natin maranasan ang paghahari ng Diyos,
yung mga little things, mga maliliit na bagay, hindi natin dapat kaligtaan. Kaya nga nung Lunes, no, hinawakan niya yung lalaki at gumaling. Yung simple touch, no, ay malaking bagay na nagagawa. Yung paghimas, yung paglambing, yung mga salita, ito yung mga maliliit na bagay lamang na talagang kapag ginawa natin, mararanasan natin ang kaharian ng Diyos o yung langit, no, heaven na sinasabi. Nung Miyerkules naman, ang sabi ni Jesus, magdiwang kayo at magalak. Hindi dahil marunong na kayo, hindi dahil matalino kayo, kundi ang sabi niya, dahil malaki ang inyong gantimpala sa langit. Kaya wag nating isipin na wala lang o hindi pinapansin ng Diyos yung ginagawa mong kabutihan, no, na hindi nakikita ng mga tao dahil ito ay nakikita ng Diyos. Nung Huwebes, ang sabi ni Jesus, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ginunita natin yung mga yumao nating mga mahal sa buhay. Isang araw, tayo din ay mapapabilang sa mga yumao na. Sa ngayon ay pagsumikapan natin na kilalanin at manalig kay Jesus. Nasa Kanya ang kaligtasan. Kahapon, sa pagpapatuloy ng Kanya pong pakikipag-usap sa mga Pariseo, ang sabi niya, naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga? Diba, pabalikan natin, no? Noong Lunes, nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Nagmamanman yung mga tao. At ngayon, ito yung ibinato niya doon sa mga nakakaalam ng batas. Naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi? Hindi po nakasagot ang mga Pariseo. Kaya ngayon, tandaan po natin, no? Sabi ni Jesus, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Huwag natin pong pairalin na maging sa katungkulan natin, maging sa simbahan, no? Yung tinatawag natin na entitlement. Ay, hindi lang basta entitlement, kundi self-entitlement. Yung gusto natin, laging tayong mayroong espesyal na pagtrato. Gusto natin meron tayong, yung bang kinukuha natin, no, ng kusa yung isang posisyon o isang karangalan na hindi naman dapat sa atin. Ang tawag doon yung self-entitlement. Na dahil ako ay membro ng simbahan, dapat espesyal sa akin. Dahil ako ay membro, no, naglilingkod sa simbahan, kailangan may special treatment sa akin. Nagdidemand, no, ng isang karangalan, nagdidemand ng palakpak, nagdidemand na pansinin siya. Hindi yon nakakaligtas sa Diyos. Sa mata ni Jesus, hindi yon kaaya-aya. Hintayin mong iangat ka. Hintayin mong papurihan ka. Huwag mong i-demand. Sabi, mapapahiya ka. Yung pagbibigay ng halimbawa tungkol sa mga handaan na nag-uunahan sila doon sa mga reserved seats, kumbaga. Kaya sa kalaunan, mapapahiya. So, tingnan natin, no? Suriin natin ang ating mga sarili. Baka hindi natin napapansin, no? Dahil pari ako, dapat special ang pagkain ko. Dahil pari ako, dapat ibigay niyo sa akin.
Kahit naman ibigay sa atin ng tao lahat ng karangalan, papuri o palakpak, hindi nangangahulugang makakarating tayo sa langit. Gusto ng Diyos, makarating tayo sa langit. Sa tulong ng mahal na Birhen, nawa ay patuloy tayong matutong magpakumbaba na kahit na siya ay ina ng Diyos, ay patuloy pa rin siyang naging mababa, patuloy na naglingkod at naglilingkod magpasa hanggang ngayon kahit nga siya ay kirunahan na bilang reyna. Ito nawa yung mas mapulot natin na halimbawa sa patuloy na ipinuturo din ni San Carlos Borromeo. Amen?